Amen. Isa pong pinagpalang gabi sa bawat isa po sa atin. Amen. Ganyan sa mga nasa tahanan at inaabot po ng ating pong live stream. Welcome po sa ating pong midweek worship service o ang ating pong prayer meeting. Amen. So tayo po tumayo at simulan po natin ang ating pong pananambahan sa isa pong makalangit na pag-aawitan. Tawagin po natin ang ating pong tagapagpaawit, si Brother Jake. Amen. So sa muli po, mapagpalang gabi sa bawat isa po sa atin. At doon din po sa mga nakatapay sa ating pong live streaming. Amen. Kung kayo po'y nariyan, ay pwede po kayong sumabay sa aming pong pag-aawitan. Amen. Awitin po natin, My Savior's Love. Amen. My Savior's Amen, my Savior's love on the first verse, and hold together already. Sing. I stand facing the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how He could love me, a sinner who never even was known. Awitin po natin, when we all get to heaven. Amen. When we all get to heaven.
manatili po tayo nakatayo at ating tawagin si Kuya Ronel. Sige po, tayo po ay mananalangin. Panginoon, dakilang Diyos, sa muli nagpapasalamat kami, Panginoon, unang-una sa pribilehiyo ngayong gabi na muli kami, Panginoon, magkatipon upang muli kayo sambahin sa Espiritu at katotohanan. Gayon din sa isa pong pribilehiyo din muli, Panginoon, na muli kami ay makalapit mula dyan sa trono ng inyong biyaya at muli sama-sama, Panginoong, manalangin at pagpetisyon ng aming mga prayer request. At umaasa kami, Panginoon, sa inyong pangako na anumang hingi namin sa inyong anan, ito po ipagkakaloob nyo sa takdang panahon. Kaya ngayong gabi, pinapagpasalamat din namin, Panginoon, ang kalayaan na meron kami sa lugar na ito. Salamat, Panginoon. Tunay na napakabuti nyo, Panginoon, sa amin dito, Panginoon, sa Bicol. Meron kaming kalayaan na sumamba at gayon din, Panginoon, paglingkuran ka, Panginoon, ng may kalayaan, Panginoon. Kaya ang aming panalangin, Panginoon, patuloy niyong pagpalain ang aming Panginoong gobyerno, gayon din ang Tabaco City, Panginoon, ang LGU, ang municipality ng Tabaco, Panginoon. We pray na kayo po, Panginoon, magbibigay ng wisdom sa aming pinuno, Panginoon, sa gobyerno. And gayon din, Panginoon, sa amin din pinapanalangin ang patuloy, Panginoon, na wisdom na inyo pong ipinapagkaloob sa bawat isa, Panginoon, especially sa aming pong simbahan, gayon din sa leadership, Panginoon, ng aming pastor. Salamat sa inyong pong biyaya at patuloy na kalakasan na ipinapagkaloob po sa inyong pong lingkod na ipinagkatiwala, Panginoon, sa amin. At nawa, Panginoon, patuloy siyang pagpalain, Panginoon, patuloy bigyan ng kalakasan pisikal at kayo po lagi, Panginoon, ang manguna sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Gayon din, Panginoon, aming din pinapanalangin, Panginoon, ang bawat kapatiran ng simbahang ito. We pray, Panginoon, patuloy silang pagpalain, i-provide ang provision. Gayon din, Panginoon, bigyan sila, Panginoon, patuloy ng puso, Panginoon, nagmamahal sa gawain. Gayon din, Panginoon, namin din pinapanalangin ngayong gabi, Panginoon, ang mga kapatiran namin na dumaranas, Panginoon, ng anumang discouragement, pagsubok, problema. We pray na kayo po, Panginoon, magbibigay sa kanila, Panginoon, ng strength. Magpadala kayo po ng revival sa pamagitan ng inyong salita at sa mga kapatiran namin, Panginoon, na may biyahe, may mga appointment sa malalayong lugar. We pray na patuloy silang iingatan, gagabayan, Panginoon. Ganyan din sa kanilang pong pagbabalik, kayo din, Panginoon, na mag-iingat sa kanila at nang makasama namin sila muli sa aming pong sama-samang pananambahan. Ganyan din, Panginoon, kayo po ang patuloy na malulhati sa mga kapatirang may karamdaman, may sakit. We pray, Panginoon, na gagalingin niyo po sila, Panginoon. Kayo po, Panginoon, magpapagaling. Anumang gamot na kanilang iinumin, bibigyan niyo ng kapangyarihan upang mabigyang lunas ang anumang karamdaman na kanila po, Panginoon, ng kanila pong pisikal na pangangatawan. Ngayong gabi, aming panalangin ang inyo pong salita na aming pagsalo-saluhan, Panginoon. Pagpalain niyo ito, Panginoon, na maging kalakasan sa aming pisikal, sa aming spiritual na kalalagayan, sa aming pong spiritual na takbuhin sa aming buhay, Panginoon. Panginoon, ang maitaas, bigyan ng wisdom ang inyong pong lingkod na gagamitin ngayong gabi at sa mga kapatiran namin, hindi makakapunta, Panginoon, dahil sa kanila pong mga kadahilanan. Kayo po, Panginoon, nakakaalam. Ang aming pong panalangin ay nawa ay nakantabay sila, Panginoon, sa live stream. Kayo po, Panginoon, magbibigay ng maayos na signal. Kayo din po, Panginoon, ang mangungusap kung paano ang mga kapatirang naririto, Panginoon, sa bahay, sambahan ay kinakausap niyo, Panginoon. Gayon din, ito po, Panginoon, nakaantabay sa aming pong live stream. Kayo po ang maitaas ngayong gabi at patawad sa mga pagkulang. Ingatan ang aming mga kapatiran na maaaring naglalakbay papunta dito. Huwag nawa silang mahadlangan, bagtos makasama namin sila ngayong gabi. Kayo po, Panginoon, na maitaas sa programa po namin ngayong gabi. Samot lang namin sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sige po, mapa po na po tayo. Amen. Salamat po sa biyaya po ng Panginoon na muli tayo po ay nagkatipon upang muli ay exercise ang ating pong pananampalataya. Ano po? So, ang ating pong sama-samang panalangin ay malaki pong encouragement, ano po, sa bawat isa po sa atin. Na tunay na ang isang Kristiyano po ay hindi po mabubuhay, ano po, kung wala po ang salita ng Diyos at wala pong pananalangin. Kaya, sige po, salamat po sa biyaya po ng Panginoon sa patuloy na kalakasan na kanya pong pinapagkaloob sa bawat isa po sa atin. Amen. Sige po. So, diretso po tayo sa ating pong programa ngayong pong gabi.
So, diretso po tayo sa ating po mga announcement. Amen. Yan, April 26, 2025, but 16. Interchurch prayer and fasting, yan po ay sa Sabado na. Yan po ay gaganapin sa CIBM under Pastor Jake Base. Ano po, ay dyan po yan sa may Bacolod. Ano po, so sa mga willing po at nais pong maging kabahagi po ng ating pong prayer and fasting, we encourage na kayo po ay makadalo. Tayo po ay sama-samang nananalangin dyan, kasama po ang ibang churches, mga member po nila, tayo po ay nananalangin sama-sama, ano po, na may i-skip lang po natin yung ating pong lunch, ano po. Ngayon, kung hindi po kayo po pwedeng magutom o malipasan ng pagkain, pwede pa rin po kayo dyan sumama, ano po, magbaon lamang po ng pagkain, magbaon ng pagkain, tapos manalangin. At least andudong ka po para po sumama sa pananalangin. Yan, magdala po ng pamaypay sapagkat wala pong kuryente doon kila Pastor Jake. Ano po? Sige po. Yan, sa mga gusto pong sumama, yan po ay sa Sabado na. Yan. Nag-start po yan ng 9:30. Yan, 9:30 po ng Sabado. So, kung kayo po ay may planong pumunta po dito sa church para sama-sama na po tayong pumunta doon, I think pumunta po kayo dito ng mga 7. Ay, hindi. Maaga naman yun. Punta po kayo dito ng mga 9. Yan. Mga 9. Para po sama-sama po tayong pumunta doon kila Pastor Jake. Ano po, at doon po gaganapin ang ating pong prayer and fasting. Yan po ay tuloy-tuloy po na preaching, praying, at syempre, hindi po tayo kakain para po magsakripisyo. Ano po? Sige po. Next. Yan, Lord's Supper po, yan ay sa April 27, 2025. Yan po ay pagkatapos po ng ating pong afternoon service. Sa mga member po ng ating pong simbahan, isa po sa mga ordinansang iniwan ng Panginoon ang ating pong Lord's Supper. Ano po? So bilang miyembro, meron po tayong responsibilidad na makadalo po dyan po sa mahalaga pong ordinansang iniwan ng Panginoon. Ano po? So yan po ay sa April 27. Yan po ay sa Sunday na. Yan. Sige po. Next. Yan. Church mission trip on May 2025 in Catanduanes. Yan po ay patuloy natin isama sa panalangin. Tayo po ay pupunta po sa Catanduanes. Yan. Amen. So tayo po ay babiyahe at wala pa po yan na date kung kailan yan. Kasi meron po tayong mga kinoconsider po na mga schedule po, especially yung ating pong mga college. Kasi ang gusto po natin, ang ating pong prayer ay marami pong makasama. Kung pwede nga lang lahat, ano po, church, lahat po ng member ng church ay makasama. Sana, yun ang ating prayer. Ano po. Pero kung sino lang po ang lolobi ng Panginoon na makasama, ano po, so ipag-pray po natin yung provision. Kung meron ka pong desire, magsimula ka na pong manalangin para po sa provision po ng Panginoon. Yan po ay 3 days, ano po, 3 araw. Doon po tayo sa Catanduanes. Diretso, pamamasyal na rin po yan. Ano po, so pupunta po tayo sa White Sand. Ano po, yan, amen. So, pag-pray nyo po yan, sama lagi sa panalangin. Magkaroon ng maayos na panahon, ano po, sa ating pong pagbiyahe sa Catanduanes. Sige po, ang pamasahe po ay 322 yata, 23, ganyan. So, yan po ang pamasahe. Papunta po doon. Ang bata po ay nasa 256, taka senior citizen. Ay, hindi. Ano yun? Student, 256 po. Yung bata yata, 156 lang yata, yung bata. So, ipag-pray natin, ano po, na tayo po ay makasama. Diyan po, papunta pong Catanduanes. Sige po, next. Yan, thank you and God bless. Ayan po, sige po, patuloy din natin pina-announce yung ating pong devotion, online devotion. Meron po tayong morning and evening. Ano po? So sa morning po, nag-start po tayo ng morning devotion ng 5:30 in the morning. Ano po? Sa mga nais pong sumama, ay i-click nyo lamang po ang inyo pong yung link na sinesend po sa ating pong GC at makakapasok na po kayo sa ating pong morning devotion. Yan po ay Monday to Friday. Ang atin naman pong, kung hindi naman po kayo makakasama sa morning devotion, meron din naman pong
evening devotion. Ano po? Yan po ay nag-start ng 9 p.m. Ano po, ng gabi. At 30 minutes po yan parehas. Ano po? So, sana po makasama po tayo. Ano po? Ang ating pong evening ay Monday, Tuesday, and Thursday and Friday. Wala po tayong Wednesday. Ano po? So, kaya po, in-encourage po natin yung ating pong mga kapatiran na suportahan po natin at tayo po ay sumuporta sa mga programa ng ating simbahan sapagkat yan po ay hindi po para sa pastor o sa church, yan ay para po sa inyo. Ano po? Sa ating pong ikalalago, sa ating pong pananampalataya. Ano po? Kaya we encourage po everybody na makasama po sana tayo sa mga ganyan pong programa. Sige po. So kung wala na po tayong mga announcement, diretso po tayo sa ating pong Thanksgiving and testimonies. Yan. Sino po ang meron pong patotoo? Amen. Amen. Sige po. Sige, ako po yung ako na po muna. Ipapasa ko na lang. Ako. Sige po, ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat I think 2 weeks na po kaming naninirahan po sa church. Week anniversary na. Pinilit. So, Wednesday din po kami lumipat at ngayon po ay pang-2 Wednesday na po namin na dito po nakatira po sa church at sa biyaya po ng Panginoon ay napakabuti po ng Panginoon at nakita po namin ang kahalagahan po ng gawain at pagmamahal sa gawain at gayon din more time sa Panginoon. Tunay talaga pong blessing na ikaw ay magsusuko ng buhay sa Panginoon sapagkat unang-una ay na-invite ko ulit yung aking nanay nung anniversary at willing po silang umattend every Sunday at kung lolobin ng Panginoon sa kanilang pong pagbabalik ay ito pa rin niya ang kanyang pangako. Kasi kung hindi, hindi naman. Wala tayong gagawin. Ipa-follow up lang natin. So, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Kaming mag-asawa sa pribilehiyo na maging lingkod ng Diyos in full-time ministry. Kaya gayon din, nagpapasalamat din kami sa Panginoon. At noong last Tuesday ay nag-start na rin po yung aming pong online Bible School. So, kaya salamat sa biyaya po ng Panginoon sa patuloy na provision ng Panginoon sa ating simbahan. Tunay na kapag ang Panginoon ang tumawag, ay talaga pong ang Panginoon din ang magpo-provide. Kaya salamat sa biyaya ng Panginoon, sa patuloy na kalakasan at gayon din provision ng Panginoon. At gayon din, naabot din yung pamilya po ni Sister May sa Tiwi at nagkaroon po doon ng Bible study at yun ay isang biyaya ng Diyos na siguro iniisip ko minsan kung hindi kami nag-full-time sa ministry, I think ay hindi rin siguro maaabot ito pong lugar po sa Tiwi. Kaya salamat sa biyaya ng Panginoon na all things work together for good po talaga sa mga nagmamahal sa Panginoon. Kaya salamat sa biyaya po ng Panginoon. Kaya ibinabalik ko po ang papuri at pasasalamat po sa Panginoon. Amen. Sige po. Ipinapasok ko po kay Ka Eric. Amen. Kay Ka Eric. Amen. Sige. Kay Eric po. Sige, pinapasok ko po yung testimony kay Eric. Yan. Salamat lang. May sakit pa po ako. So, magandang gabi po sa lahat. Nagpapasalamat po kasi po dahil po nakarating po kami ng maayos dito sa Bicol po, lalong-lalo na po welcome po kami nila tita. So, napakalaking opportunity po sa amin to na makakilala po lalo kay God, lalo na po kasi po napaka-inactive po namin doon sa church po namin sa San Juan, Batangas po. Bagamat yung daddy po namin is kapatid po ng pastor, pero inactive pa rin po kami. So, yun po. Thank you po kasi ngayon po, kahit pa paano po, nagiging active na po kami. So, yun po. Nagpapasalamat po. Thank you po. Ay, binabasa ko po kay Pian po, kay Princess po. Magandang gabi po sa ating lahat.
Nagpapasalamat lang po ako sa Panginoon dahil sa mga biyayang binibigay niya at pagpapatawad sa ating lahat sapagkat madami man tayong pagkukulang pero tayo mahal na mahal niya sa kabila ng ating mga pagkakasala. At nagpapasalamat din po ako dahil kila tita po at kila pastor po dahil po kung wala po sila siguro dito po sa Bicol hindi po kami magagabayan po ng ayos at di po maalagaan at hindi po kami magiging active at mas kumilala pa sa Diyos at yan lang po. Pinapasa ko po kay Amen. Pasan niyo po. Yan, Kera. Magandang gabi po sa inyo lahat. Salamat po sa opportunity na to para makapagsalita. Parang mayor lang Amen. Sige po. Maraming salamat po sa Diyos dahil po ay sa patuloy niyang pagmamahal sa akin. Nagpapasalamat po ako dahil lagi pong iniingatan yung magulang po naming malayo sa amin at gaya po ng sabi ni Ka Eric. Ni Kuya po. Ano po, kung hindi po dahil kala Tita Risa, hindi po kami matutuloy dito. At hindi po kami magiging active dito sa church. Amen. Yun lang po. Maraming salamat po sa Diyos. Amen. Sige po, pasa mo. Pag ano na lang po yan, ano po? Salamat sa Panginoon sa pag-iingat niya po sa amin nung umuwi po kami dito sa... Kasama ka, Brad. Hindi, joke. Galing camp. Ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon unang-una nung nung Sunday po pala hindi ako nakapagpasalamat about sa anniversary ng yung mga kaklase ko na nakasama. Salamat sa Panginoon at talagang hindi ko din ine-expect kasi ang nag-sure sa akin is 7 to 8 lang pero yung iba doon ay parang hindi pa sure pero nakakamangha lang na salamat dahil kinilos ng Panginoon yung puso ng ilan at nakasama po yung iba. And salamat din at may nag-message din sa akin yung aming class mayor si Alex ay talagang madami daw din siyang na-realize at nagpapasalamat kay pastor at sa mensahe especially sa Panginoon na talagang pinarealize na hindi sabi niya kasi nakasanayan niya daw na kapag daw umaattend ng mga ganito ay nababawasan daw yung kasalanan. Pero doon, naparealize sa kanya na tanging ang Diyos lang ang makakatutubos ng kasalanan. Kaya salamat sa Panginoon sa pagkilos ng Panginoon sa mga classmates kong yun na tunay na sabi niya ay parang antok pa daw siya at kulang sa tulog. Pero salamat dahil hindi yun naging hadlang at hindi kumbaga pinaunlakan pa din yung pag-aking pag-invite. Talagang salamat sa Panginoon sa kanyang pagkilos. At doon din salamat sa Panginoon sa pag-iingat sa aking pong tito kasi kanina ay umuwi po siya ng siguro alas 12 na kasi yung doon sa tigtrabawan niya ay pumutok daw yung parang transformer. So salamat dahil nawalan lang ng kuryente kaya yun ay hindi dami daw hindi po nasunog. Kaya salamat sa Panginoon sa pag-iingat po kay sa akin pong tita. Yung binabalik ko pong lahat ng papuri pa salamat sa Panginoon. Amen. Salamat po sa Panginoon. At kayo po ay naingatan ng Panginoon from Batangas pag-uwi po dito, Brad. Ano po? Sige po. Sino ba po? Pasa mo, Brad. Amen. Sister Risa. Amen. Na-miss out ka. Ayan, so, 1 Kings 5:12, and the Lord gave Solomon wisdom as he promised him, and there was peace between Hiram and Solomon, and they made a league together. 1 Kings 5:12. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa napakaraming mga bagay na kanyang ipinagkaloob nitong mga nakaraang mga araw at linggo. Salamat sa unang-una sa kalakasan ng pangangatawan na kanyang ipinagkakaloob sa amin, lalong higit kay Pastor. At napakabuti ng Panginoon sapagkat grabe na ang init, nag-start na talaga nito pang pero yun ang aking fear talaga, yung grabing init. Pero salamat dahil hindi pa
hindi ako sumasakit pa ang ulo ng grabe, kaya salamat sa Panginoon. Ganon din, salamat sa kagalakan na patuloy na binibigay ng Panginoon, na talagang sa kabila ng maraming mga isipin, ay patuloy siya na nagbibigay ng kapayapaan sa puso. Salamat talaga dahil may Diyos na kumakalinga sa atin. Salamat sa mga preaching, sa mga salita ng Diyos na patuloy na nagre-remind na magpakatatag, magpatuloy sa pananampalataya. Salamat sa mga kasama dito sa church na patuloy na nagbibigay ng encouragement at kagalakan din. At ganun din, nagpapasalamat ako sa pag-iingat nga ng Panginoon sa aking mga pamangkin na bumiyahe ng sila lang noong isang linggo, at ngayon ay mahigit isang linggo na sila. Salamat dahil at least konting ubo, sipon ang kanilang naranasan sa kabila ng yung kaibahan ng kanilang environment doon at dito. Tapos sabak din sila kung sa ang Bible study, anumang mga gawain, sila ay kasama. Pero salamat dahil iniingatan sila ng Panginoon. At least ay maayos ang pangatawan. At salamat dahil alam ko na ang Panginoon ay may plano sa mga batang ito. Kaya pinagpapasalamat ko talaga sa Panginoon na siya ay kumbaga Diyos na aking nalalapitan at natatawagan. Talagang it is only by His grace na kumbaga natututo na magtiwala at ipagkatiwala ang lahat ng bagay sa Kanya. Kaya Amen. salamat sa, yun nga, sa mga preaching na laging naririnig sa pamamagitan ni Pastor na talagang nagpapalakas, nagbibigay ng pag-asa talaga na siya ang bahala sa lahat. And also, salamat sa kaligtasan na Kanyang ibinigay sa akin, gaya ng paulit-ulit na lagi talagang ipinapakita ng Panginoon na hindi talaga ako karapat-dapat na Kanyang iligtas. Pero salamat sa Panginoon dahil ako'y Kanyang pinili sa kaligtasan, kaya may ganitong buhay talaga. Amen. And how I wish talaga na ang ating mga kamag-anak, mga mahal sa buhay ay ganoon din na talagang hipuin ng Panginoon ang kanilang puso talaga upang makakilala ng tunay sa Panginoon. Kaya muli, salamat po sa Panginoon. Ibinabalik ko po sa Kanya ang papuri at pasasalamat. I roll the verse po to Ate Kim. Testimony pala. Good evening po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil nakarating po ngayon ng safe. Salamat po sa Panginoon sa patuloy na pag-iingat po kay Papa sa kanyang pag-uwi galing sa isla nung Tuesday po ng umaga. And gayon din sa patuloy na pag-remind ng Panginoon sa ministry na minsan talaga ay half-hearted. Pero ang Panginoon ang patuloy na kumikilos kila Kuya Ronel, kay Pastor, na nagre-remind at nagdadirect ng puso dahil talaga sa babad sa sanlibutan. So, hindi talaga may iwasan yung kumbaga temptation na makibahagi ka na lang sa gawain nila dahil sa school din talaga ay napakahirap na kumbaga mag-resist dahil nga kailangan mo makisama sa kanila, pero kailangan mo ding ingatan at the same time yung testimony mo bilang isang Kristiyano. And salamat sa Panginoon dahil na-invite ko yung mga kaklase ko dito, bagamat yung iba ay hindi nakapunta, pero malaking pagpapasalamat ko sa Panginoon na yung mga close friends ko ay nakapunta dito. So, sila ay nagpapasalamat sa preaching ni Pastor dahil nga sabi nila, nagbukas sa kanila tungkol sa patungkol sa Holy Week po talaga, na akala nila yung mga pagpepenitensya ay
pagdalo sa simbahan ay yun yung paraan para maligtas ka or kumbaga mawala yung mga kasalanan mo. So, nagpapasalamat sila na namulat sila sa ganoong aral dahil nga hindi nila yun alam. Dahil nga naglilin lang sila sa sinasabi ng pare. So, salamat sa Panginoon dahil pinahintulutan niya na kilusin ang kanilang puso na makapunta dito. At gayon din sa patuloy na provision ng Panginoon sa pang-tuition fee talaga, ang Panginoon talaga ang patuloy na kumikilos sa aking buhay. Ibinabalik ko po ang papurit pasalamat sa Panginoon. Amen. Sige po, last 2 po siguro, last 2. Amen. Kay Ate Cynthia po. Sister Cynthia, amen. Magandang gabi po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating Panginoon. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa patuloy na pagbibigay niya ng kalakasan, pag-iingat sa aking mga anak, pabalik sa kanilang trabaho. Salamat sa Panginoon at muli ako naka-attend ngayon kasi nung Miyerkules ay hindi ako naka-attend. Talagang iba talaga kasi yung preaching nung Miyerkules ay hindi na mauulit ngayon. Salamat sa Panginoon at muli akong nakapag-attend at salamat sa Panginoon yung nagkaroon ako ng time sa aming bahay para malinis yung kapaligiran kasi talagang matagal-tagal din na hindi na asikaso. Salamat sa Panginoon at muli akong nakapag-attend sa morning devotion. Amen. Ito ang malaking pinagpapasalamat ko sa Panginoon kasi talagang matagal na hindi ako nakapag-attend. Malaking kawalan sa akin na pag umaga talagang gigising ka, kahit nag-pray ka, papunta ka ng trabaho. Pero ibang-iba talaga yun na nakarinig ka ng salita ng Diyos. Salamat sa Panginoon sa kanyang salita na baon-baon sa buong maghapon. Salamat sa Panginoon sa patuloy na pag-iingat niya sa aming sa aking pamilya. Binabalik ko po ang papuri at pasalamat sa Panginoon. Amen. Salamat po sa Panginoon. Sige po, last one po. Paso niyo po, ma'am. Last one. Napasa ko po kay Sister Lee. Sister Risa Lee. Amen. Magandang gabi po. Nagpupurit magpasalamat ako sa Panginoon dahil answered prayer po na nagkaroon na po ako ng trabaho. Amen. Salamat sa Panginoon sa kalakasan na pinagkaloob niya. Salamat sa Panginoon at nakasama ng Saturday sa soul winning. Talagang iba talaga pag nakakapagbahagi ka ng salita ng Diyos. Amen. Yun nga, sana kilusin ang puso nung na-share namin dahil sa Sunday daw ay attend po siya. Si Rose Brillantes po. Pakipag-pray po. At salamat sa Panginoon sa mga biyaya na patuloy niyo pinagkakaloob at sa pag-iingat sa aking mga anak. Binabalikan po sa salamat sa Panginoon. Amen. Salamat po sa Panginoon. Ano po sa inyo pong mga patotoo na tunay ng ating pong Panginoon ay buhay at tapat sa kanya pong mga lingkod. Kaya salamat sa biyaya po ng Panginoon, sa patuloy na paggabay ng Panginoon sa ating pong buhay pananampalataya. Amen. Sige po, tayo po ay punta po tayo sa ating pong additional prayer request. Yan. Sino po ang may mga prayer request para po mamaya ay meron po tayong ipag-pray. Ano po? So ipag-pray po natin yon yung na-invite po ni Sister Risa Lee. Ano pong pangalan nun, ma'am? Rose Brillantes. Yan. So, ipag-pray po natin yan na siya po ay makadalo po. Sa akin din, yung nasharean ko po dito sa Kabangan. Nakalimutan ko yung apelido. Si Jerome ba yun? Si Jerome, si Kuya Jerome. Bata pa siya, pero binigay ko yung aking cellphone number at yung aking Facebook para magka-chatmate kami. So, sana makadalo siya, sa akin pong pag-invite. Sige po. Sino ba po may additional prayer request? Patuloy po natin ipag-pray. Siyempre, ang ating pong church, ang ating pastor at ang kanyang pamilya, at gayon din, provision, patuloy, sa ating simbahan, at gayon din, sa ating pong mga nalalapit, mga event ng simbahan, ipag-pray po natin na patuloy na mag-provide ang Panginoon. Sige po. Sino pa po may additional prayer request? Yan, si Ate Arlene. Amen.
Good evening po. Ang gusto ko lang pong, ang prayer request ko po, sana po matuloy yung nais ko pong magkaroon ng Bible study. Ay, opo pala. Opo. Sige po. At sana po, yung na-invite ko, sabi maibada sa Domingo, sana. Sa Sunday po. Sige, ano pong pangalan niya, ma'am? Nung na-invite ko po para po maipag-pray. Hindi niyo po kayo, ano? Sige po. Sige, pag-pray po natin yan. Ano po? Sige po. Additional prayer request po. Amen. Magandang gabi po sa atin lahat. Salamat po muna sa Panginoon sa lahat ng biyaya na pinagkaloob niya po, lalo na po sa kalakasan, spiritual at katawan po. Aking pong prayer request po patuloy po pag-iingat sa aking buong pamilya at maituwid ang mga maling gawain ng aking Amen. anak. Binabalik ko po ang lahat ng papuri. Amen. Sige, sino pa po? Yan, Sister Daniel. Amen. Sa akin po, sana po ma-invite po ulit yung mga kaklase po dito kahit wala pong event. So sana po ma-invite po ulit. Tapos, ganun din po, karunungan sa paggawa ng mga projects dahil papatapos na po. Sa May 20 po ata ang aming tapos. So, nagtataraon na po sila na mga projects. So, hindi ko po alam kung alin po ang sisimulan dahil halos pare-pareho po ang deadline. So, yun po, karunungan sa kung paano po yun gagawin. At ganun din po, sana po yun po, yung patuloy na pag-aaral po patungkol sa music, mag-provide, or kung mag-provide po ulit ang Panginoon ng magtuturo po baga. Kahit ano po. So, yun po. Music 4. Sa Music 4 ng Bible School. Amen. Sige po, additional po. Yan, si Sister Lot. Amen. Good evening po. Gusto ko pong pakipag-pray po na tomorrow po is demo teaching ko. So, yun po, sana po ay mawala yung kaba, tapos ma-success po yung pag-demo teaching ko po tomorrow na nakasalalay po sa aking pag-demo yung grade ng group namin. So, yun po, kumbaga, ma-deliver ng maayos po. At ganun din po, sa pag-uwi po ni na Tito na May at April 28 po, uuwi na po sila. Tapos, kung kalooban po ng Panginoon, makauwi po kami ng Manito, makasama kami kina Tito, or hindi po, kung ano pong kalooban ng Panginoon. At ganun din po na wisdom po sa pagdidesisyon sa mga bagay na kailangan pagdesisyonan ko po sa ngayon. Yun po. Amen. Sige po. Sino pa po? Additional prayer request. Ayan, si Angel. Amen. Sister Angel. Sister Angel. Amen. Good evening po sa ating lahat. Pakipag-pray din po na sana po makabalik din po ulit si Papa sa Sunday bago po siya magbiyahe papuntang Manila, and wisdom din po para sa last na demo teaching ko din po sa Friday, and provision po ng Panginoon para sa mga bayarin po sa school. Amen. Sige po. Pray po natin yan. Amen. Sige po. Sino pa po? Amen. Pag-pray po natin, yung ating pong mga colleges ay talaga pong higmaigpit na po ang kanilang schedule sapagkat patapos na po ang school year. Amen. Sige, sino pa po? Additional prayer request? Sige po. Yan, sige, kung wala na po, so tayo ay magkaroon ng ilang minuto na silent prayer. Banggitin nyo po yung inyo pong mga narinig na mga prayer request sa inyo pong pananalangin. Yan po, sige po. Pwede po dyan sa inyong mga upuan, pwede po dito sa altar. Ano po? Sige po, let us pray.
Sige po. So tayo po ay diretso na po. Dadako na po tayo sa isa po sa pinakamahalagang bahagi po ng ating po pagsamba. Ito po ang pangangaral ng salita ng Diyos. Tawagin po natin ang ating po pastor. Amen. Good evening po sa ating lahat. Amen. So patuloy po nating isama sa panalangin. Ano po yung mama po ni Pastor Jason Base. Ano po, hindi pa nagre-reply pero na-confine po siya. Yung mama ni Pastor Jake. Kailan yun, Agom? Yung Sunday ng gabi. So pagdating natin dito, pagkahatid, nag-message si Pastor Jason kung pwede daw ipahatid sa ospital ang kanyang mama. So, salamat sa Panginoon. So, naihatid po natin sa Coffee Hospital from Bakakay kasi grabing panghihina na po nung kanyang ina. So, salamat sa Panginoon sa biyaya ng Panginoon. So, sana po ay patuloy natin pag-pray, isama sa panalangin. And then, pakisama rin po sa panalangin kasi si Ma'am Annalyn Alemanya ay nag-message sa akin kaninang umaga. Pastor, good morning po. Kahapon po after FDS, nagrani po si Rose Vista. Na istorya niya na nagustuhon po niya kaito na nag-visit kamo sa iya. Kamo po ni Pastora Risa. Kaso daw po, nahiya daw siya dahil sa ginawa daw ng asawa niya. Nag-request po siya kung pwede daw po madalaw ninyo sa Kumon. May mag-asawa daw po siyang kliyente niya sa Vauci na may problema at gusto ipakausap sa inyo po. Salamat. So salamat sa Panginoon dahil bukas libre ang available si Pastora Risa. Joke lang. So, pakipag-pray po itong gustong ipakausap sa atin. So, bukas, kung loobin ng Panginoon, mapuntahan po ito. Mag-asawa na siguro may problema. So, let's pray na una sa lahat ay madala po natin sa kanila ang gospel. So, ito pong Kumon, medyo mahirap po talaga pumunta roon. Kaya, medyo natagalan bago tayo makabalik po doon. So, yung tricycle, hirap nang umakyat po doon dahil talagang paahon siya. Kaya kawawa yung tricycle pag pupunta roon. So hoping bukas ay makapunta kami ni Teresa doon. Hopefully, yung motor po natin ay makarating doon ng maayos. So, yung atin pong single na motor ay umaandar na ulit sa biyaya ng Panginoon after magpahinga ng mahabang panahon. So, salamat sa Diyos. So, yun po yung mga prayer request. Ano po? Meron pa ba tayong ipag-pray? So, meron pa po tayong mga upcoming na mga camp. Kung ako nagkakamali, April 28 to 30. Meron pa ulit youth camp. Tama ba? Sa Bakakay? 30? Sa Bakakay? Sa Viento de Mar. May ba yun? 26. Sabi ko parang ang dali na. Sige, so yun po yung May pa pala. Sigurado kayo, May? Okay, so makakapag-ipon pa kayo kaso medyo mahal-mahal po doon dahil ano po yung resort po yun kaya medyo mataas po ang camp fee, 800 pesos. So sa mga kabataan po natin na nabitin sa camp, pwede pa po kayo na mag-prepare, manalangin for provision, 800 pesos para sa camp fee. 850?
850. Pero walang t-shirt na kasama ba? May kasama? Meron na daw. Okay, so may kasamang t-shirt na yon, 850. Free shirt para sa mga team. Team shirts. So, please include that. Ano po sa atin pong mga prayer request and planning. Okay, sige po. So, atin pong pag-aaral ngayon pong gabi. Sa 1 Peter, itutuloy po natin yung atin pong pag-aaral sa book of 1 Peter, chapter 1. So, natapos po tayo last time sa verse 9. So, tayo po ngayong gabi ay sa verse 10. 1 Peter chapter 1 verse 10 up to verse 12. Sige po, sabay-sabay po ating basahin. 1 Peter chapter 1 verses 10 to 12. So kung nakita nyo na po, basahin po natin ng malakas. Verses 10 to 12 sa King James Version. Ready, read. Of which salvation the prophets have inquired and searched diligently, who prophesied of the grace that should come unto you, searching what manner of time the Spirit of Christ which was in them did signify, when it testified beforehand the sufferings of Christ and the glory that should follow, unto whom it was revealed that not unto themselves, but unto us they did minister the things which are now reported unto you by them that have preached the gospel unto you with the Holy Ghost sent down from heaven, which things the angels desire to look into. Let's pray. Amen. Diyos, salamat po sa inyo pong salita. At patuloy po namin, Panginoong, hinihilingan niyo pong pagpapala muli as we read and meditate your word. Lord, we pray na inyo pong pakainin ang bawat po sa amin ng pagkaing espiritual at hayaan niyo po, Diyos, na ito po ay magdulot kalakasan at encouragement sa bawat po sa amin. Especially, Panginoon, ang 1 Peter ay sinulat para sa mga Kristiyanong dumaraan sa matitinding problema at pagsubok. Lord, we pray na kung paanong ito po ay naging encouragement sa mga first century Christians na sinulatan po ni Apostol Pedro. Panginoon, dalangin namin na hanggang sa panahon po namin ngayon, ang inyong pong salita ay maging mabis at makapangyarihan. At hayaan niyo po, Diyos, na ang bawat isang tatanggap ay mapalakas at mapagtibay. I-bless niyo po, Diyos, ang inyong pong lingkod. Wala siyang nakakayanan sa kanyang sarili, Panginoon, na umaasa sa karunan ng gagaling sa iyo. Gayon din, O Diyos, ang bawat isang na makikinig ay umaasa din, Panginoon, na ikaw ang magbibigay ng kaliwanagan sa kanilang kaisipan at maiwasan, Panginoon, ang maling pagkaunawa. Salamat po, O Diyos. Pinupuri namin at pinalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Please be seated. God bless. So, salamat sa Panginoon. So, blessing, blessing, una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Ito pong mga pamangkin ni Teresa ay andi dito, at andi dito. Amen. Hindi. Ang dalangin ko, ito pong mga pamangkin ni Teresa ay wag mahawa sa mga members na laging gusto sa likod umuupo. Ayan. So, ang blessing, itong mga pamangkin na ito ay lagi nasa harapan sapagkat magagalit ang kanilang tita. Ayan. Salamat sa Panginoon. Itong mga pamangkin na ito ay pagpapala po sa amin. Masaya po kami dito. Dahil marami na kami, masasaya po sila. Salamat sa Panginoon. So, blessing po na may mga kasama po dito. And we are thankful na ang Diyos po ay nagpa-provide sa atin po mga pangailangan. Kaya nga, sana po ay patuloy na maging pagpapala kanilang pag-stay dito. Okay. Blessing po. Kahit kami natututo na no Bible verse, no breakfast. Bago
bago mag-breakfast, hindi ka pwedeng dumampot ng ulam at ng kanin hanggat walang talata sa Biblia. Ang bira, ano. Sana magpatuloy yan. At bago magtapos ang buwan na ito, baka itong dalaway pastor na. Atin po. Salamat sa Panginoon. Sige po. So, atin pong ituloy ang atin pong pag-aaral. 1 Peter chapter 1 verses 10 to 12. So, ang atin pong pag-aaral mga kapatid, again, ang 1 Peter specifically written sa mga mananampalataya na dumaraan sa matinding persecutions. Ano po yung matinding problema, pag-alipusta, ano po, dahil sa kanilang pananampalataya. And alam natin mga kapatid na ang buhay Kristiyano ay hindi po nag-a-assure po sa atin na tayo po ay magiging exempted sa mga problema. Ang mga Kristiyano ay makakaranas at makakaranas ano po, ng mga problema sa buhay. Especially, ano po, pagka tayo po ay naging, kumbaga, nanindigan po tayo sa salita ng Diyos, at sa atin pong pananampalataya, hindi pwedeng hindi ka makaranas ng persecution. The Bible says, ang mga mamumuhay ng may kabanalan ay makakaranas ng persecution. They that live godly shall suffer persecution. Kaya, napakalaking tulong, ano po, na ito pong si Pedro, si Apostol Pedro po ay nagbigay ng napakamakapangyarihang sulat, ano po, para specifically sa mga ganitong uri ng mga mananampalataya. So, sa 1 Peter mga kapatid, ay ginagamit ni Apostol Pedro kung paano niyang ini-encourage, ano po, yung mga mananampalataya nung panahon. At yun din po mga kapatid, ang kailangan po natin ngayon. We need encouragement, ano po, sa atin pong buhay pananampalataya. And isa po sa ginagamit ni Apostol Pedro ay ito pong pagbibigay po niya ng pagpapaliwanag na tayo po mga kapatid ay tunay na mga pinagpala. Ano po, yung mga Kristiyano na nakakaranas ng mga matitinding persecution, ano po, ay pinagpala pa rin. Okay? Despite yung kanila pong mga naranasan. Kaya nga, sa talata, hindi karapat-dapat maikumpara yung kaluwalhatian, no po, sa pangkasalukuyan po nating nararanasan. So, dito po ay ipinakita ni Apostol Pedro yung kahalagahan po ng atin pong pananampalataya, okay, ng Ebanghelyo. So, ang atin pong pag-aaral ngayon pong gabi, pinamagatan po nating richness of redemption. Okay? Richness of redemption. So, mga kapatid, ang tanong, do you still consider, ano po, talaga bang para sa iyo, you still consider ang kaligtasan ay isang malaking pagpapala sa buhay mo? Okay? Yung salitang salvation. Sabi po dyan sa verse 10, of which salvation? Okay? Of which salvation? Yan. Yung salvation po dyan sa Greek, soteria. Okay, from dito kinuha po yung soteriology. Okay, subject po sa Bible School. Patungkol sa kaligtasan, soteria. So, ito pong kaligtasan, okay, na ito ay, do you still consider na ito yung malaking pagpapala sa iyo? Okay, halimbawa, ikaw ay makaranas ng karamdaman, ikaw ay makaranas ng problema. Okay, do you still consider yourself blessed? Ano po, talaga bang itinuturing mo pa rin ang sarili mo na ikaw ay pinagpala dahil ikaw ay ligtas? Okay? So sana po mga kapatid, ito po ay atin pong makonsider na atin pong kaligtasan. The richness of salvation. So ang tanong, yung grace ba ng Panginoon is still amazing sa iyo? Okay? Pagka binabalikan mo yung iyong buhay noon, bago ka maligtas, bago mo makilala ang Panginoon, at yung buhay mo ngayon, okay? Makita mo ba, naiisip mo ba na ikaw ay
talagang amazed na amazed ka pa rin na ikaw ay niligtas ng Panginoon. Sana po hindi mawala yon. Sana hindi kumupas yung ganoong kaisipan po na ang kaligtasan natin ay talagang kamangha-mangha. Now dito po mga kapatid sa 1 Peter chapter 1 verses 10 to 12, dito po ipinakita ni Apostol Pedro kung paanong ang kaligtasan ay rich, okay, great, talagang amazing ang kaligtasan, hindi sa point of view ng mga iniligtas. Karaniwan kasi, yung point of view natin, bilang mga niligtas ng Panginoon, okay, anong tingin mo sa kaligtasan? So, hindi po mga kapatid, kundi gumamit ang apostol na ito ng ibang point of view. Okay, paano niya nasabi na ang kaligtasan ay dakila, hindi sa paningin natin, kundi sa ibang tumitingin. Okay? At yan po yung nais nating pag-aralan ngayon pong gabi. Okay, sabi dyan sa verse 10, of which salvation the prophets have inquired and searched diligently, who prophesied of the grace that should come unto you, searching what manner of time the Spirit of Christ which was in them did signify when it testified beforehand the sufferings of Christ and the glory that should follow. So nabanggit mga kapatid dyan yung salitang prophets. Okay? Yung mga propeta nung unang panahon. Okay? The prophets nung unang panahon, mga kapatid, kung sila po ay tatanungin natin, sila po, mga kapatid, ay manghang-mangha sa kaligtasan na meron tayo. Yung redemption na meron po tayo. Why? Sapagkat sabi dito, sila po mismo na mga propeta na sumulat ng mga prophecy patungkol sa pagdating ng tagapagligtas, sila mismo mga kapatid, hindi po nila lubusang naiintindihan. Sila yung sumulat, sila yung ginamit ng Panginoon na instrumento, okay, para maisulat po ang mga prophecy na ito, pero sila mismo hindi nila naintindihan. Okay, halimbawa, ikaw, meron kang sulat. Okay, gusto mong sumulat. So, para makasulat ka, kailangan mo ng instrumento. Anong instrumento yon? Pwedeng ballpen o lapis. Okay? So, ako yung sumulat, susulat ako, gagamit ako ng ballpen. So, ang tanong, naiintindihan ba ng ballpen yung kanyang isinulat? Madaling sagot. Anong sagot? Siyempre, hindi. Hindi niya naiintindihan. Yung sumulat ang nakakaintindi, pero yung instrumento, siya mismo, yung ballpen mismo ang sumulat noon, pero yung ballpen mismo hindi naintindihan yung kanyang sinulat. Ganun din po mga kapatid. Sa pananaw ng Diyos, ang Diyos po ang author ng Biblia, ang Diyos ang author ng Old Testament, pero kahit ang mga writers ng Old Testament, hindi po nila naintindihan yung mga prophecies na isinulat po nila. Okay? Sila po mismo nagsulat. Okay? Si David, okay, nagsulat po siya ng mga prophecy patungkol sa Panginoon sa Psalms. Si Moises, okay, nagsulat po siya. He's a prophet. So from Moses to Malachi, yung kabuuan po ng Old Testament, mga kapatid, ay mga prophecies patungkol kay Kristo, especially sa Isaiah 53. Okay? Pero ito po mga isinulat nila, mga kapatid, hindi nila lubusang naintindihan. Okay? Kaya nga sabi po dyan sa verse 10, tungkol sa kaligtasan na ito, ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta. So sila mismo, inaaral nila yung kanilang mga sinulat. Okay? Katulad ni, kung nagkakamali, si Daniel, okay, si Prophet Daniel, sa Daniel chapter 9, verse 2, si Daniel mismo, naunawaan niya, isinerch niya, siniyasat niya, pinag-aralan niya mismo, yung sulat ng propeta Jeremiah, sa Daniel chapter 9, verse 2. Sabi diyan, nang unang taon ng kanyang paghahari, akong si Daniel, Prophet Daniel, ay nakaunawa sa pamagitan ng mga aklat ng bilang ng mga taon na sanalita ng Panginoon kay
Jeremias na propeta dahil sa pagkaganap ng pagkasira ng Jerusalem, 70 taon. So si Prophet Jeremiah, nagsulat po siya ng prophecy. Okay? Nagsulat si Jeremiah ng prophecy patungkol sa pagkasira ng Jerusalem, pero hindi naintindihan ni Jeremiah. Ang nakaintindi pa ng sinulat ni Jeremiah ay si Daniel. Hindi si Daniel ang sumulat, okay? Pero siya ang nakaunawa sa sinulat ni Jeremiah. So, ganun po mga kapatid yung case ng unang panahon na yung mga propeta, sumusulat sila ng iba't ibang mga prophecies patungkol sa Panginoong Hesus, pero mga kapatid, kung tatanungin mo sila, they don't understand. Kaya nga sabi po dyan sa, balikan natin, sa 1 Peter chapter 1, verse 10, ano yung kanilang sinisiyasat? Sa verse 11, 1 Peter 1:11, ang sabi dyan, na sinisiyasat nila ang kahulugan kung ano at kailang panahon yung itinuro ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila. Okay? Sila mismo mga kapatid, sinisiyasat po nila yung kaligtasan na meron po tayo ngayon. Hindi nila naintindihan, na lubos na unawa mga kapatid, na tayo po ng mga Gentiles ay pwedeng iligtas ng Panginoon. Para sa kanila noong unang panahon mga kapatid, ang kaligtasan para lang kanino? Sa mga Hudyo, para sa mga Israelites. Okay? Ayaw nila na magligtas ang Diyos ng mga Gentiles. Kaya nga nung inutusan ng Panginoon si Prophet Jonah na mangaral saan? Sa Ninive. Okay? Si Jonah sumakay sa barko. Si Jonah sumakay sa barko. Okay? Nung inutusan po siya ng Diyos. Okay? Pero bakit ayaw ni Jonah na mangaral sa Ninive? Bakit? Kasi alam ni Jonah na kapag ka nangaral siya at naintindihan ng mga Ninevites yung kanyang mensahe, sila'y magsisisi at sila'y patatawarin ng Diyos. Eh hindi mga Israelita yon. So mga kapatid, ito pong mga Israelites, kumbaga para ang turing nila sa mga Gentiles, tayo po mga kapatid, hindi karapat dapat iligtas ng Diyos. Pero mga kapatid, naisulat na in the Old Testament na kahit tayo po ng mga Gentiles, hindi po tayo Israelites, hindi po tayo kasama sa bayan ng Diyos in the Old Testament, pero isinulat na po nila in the Old Testament na kahit yung mga bansa ay makatatanggap ng kaligtasan. At darating ang Panginoong Hesus, kaya nga sila mismo mga kapatid, sinisiyasat nila kung actually yung salitang ano. Okay, sabi dyan sa English, searching what. Kung titingnan po natin yan mga kapatid sa original Greek word, pwede rin po yung i-translate na who. Searching who, sino, at kailan darating itong Mesiyas na ito. Sino ba itong Mesiyas? Sino ba yung Savior? Sino yung anointed na napapadala ng Diyos? At kailan siya darating? They have no idea. Okay. Pero grabe ang kanilang pag-aaral, pagsisiyasat mga kapatid. Ganun po sila kamangha sa kaligtasan na meron tayo ngayon. Pero mga kapatid, mapalad po tayo kasi alam na natin sino at kailan dumating itong Mesiyas na ito. Tama po ba? Alam natin paano siya dumating, sino siya, ano yung ginawa niya, okay? Ano ang nangyari sa kanyang buhay, at siya po ay namatay, inilibing, at muling nabuhay. Alam natin lahat ng detalye na yon, pero yung mga propeta nung unang panahon, wala silang alam. Hindi nila alam yon. Kaya mapalad tayo mga kapatid. Okay? Dahil alam na natin yung patungkol sa atin pong Panginoong Hesus na para sa mga propeta nung unang panahon sa Old Testament, okay, para sa kanila, anino lang si Kristo. Hindi nila ma-picture yung maliwanag, okay, na katauhan ng Panginoon. Kaya sige yung kanilang pagsisikap na masiyasat ang patungkol sa atin pong kaligtasan. So sana mga kapatid, tayo rin po, bilang mga mananampalataya,
iniligtas ka na ng Panginoon, huwag tayong magsawa sa gospel. Huwag tayong magsawa sa kwento ng pagdating ng Panginoon at pagliligtas ng Panginoon sa atin. Kasi kapag ka nagsawa ka na, hindi mo na ini-share. Okay? Hindi mo na ibabalita yan. So, mahalaga mga kapatid na lagi nating balikan, i-refresh ang atin pong kaisipan patungkol sa gospel. At dapat lagi tayong namamangha sa gospel ng Panginoon. Kaya tama yung sinabi ni Kayla Sister Daniel. Di ba? Kahit ligtas ka na, nung narinig mo yung preaching patungkol sa gospel, talagang magpapasalamat ka. Naunawaan mo yun. Eh yung mga unbelievers nga, nagpapasalamat. Di lalo na yung mga ligtas, bakit tinanggap mo na eh? Naintindihan mo na, sinampalatayanan mo na. Totoo na yun sa iyo. Okay? E pambira mga kapatid. Yung leader ng Roman Catholic Church namatay na hindi niya naintindihan ang gospel. Hindi niya alam. Kaya nga ang tanong, nasa langit ba ang Santo Papa? I believe not. Hindi po siya napuntang langit. Bakit? Para sa kanya, ang kaligtasan ay sa pamagitan ng pagsusumikap. Kaya nakakalungkot. Kaya mapalad, yung mga na-invite po ninyo nung anniversary, patuloy, i-follow up po ninyo, kamustahin nyo. And then, kapag may tanong sila, paliwanag nyo. Sapagkat, mga kapatid, dapat patuloy tayong namamangha, nagsisiyasat patungkol sa kaligtasan na atin pong tinanggap. Napakasagana ng Biblia, mga kapatid. Even in the Old Testament, makita natin. Kaya kung maalala po ninyo, pinag-aralan natin yung Exodus, yung tabernakulo. Okay? Lahat ng symbols, mga kapatid, sa tabernakulo ay lahat itinuturo si Kristo. Okay? From the even the smallest details of the tabernacle ay merong kadalaman ng Panginoong Hesus. Okay? Yung altar, ano yung mga naalala po ninyo, mga furniture sa tabernacle? Okay? Altar, brazen altar. Anong sunod? Wala pa. Nandun pa tayo sa labas. Ha? Wala pa rin candle. Nandoon ka sa labas. Yung unang-una mong makikita doon ay yung brazen altar. Ano yung sunod sa brazen altar? Yun. Okay. Yung hugasan ng kamay ng priest. Okay? Pagpasok mo doon sa tabernakulo, ano yung nandito sa left side? Candlestick. Okay, ano yung nasa kanan? Table of showbread. Ano yung nasa harapan? Incense. Pagpasok mo, yun, Ark of the Covenant. Lahat yung mga kapatid ay picture of our redemption. Larawan yun ng ating kaligtasan. Lahat yun mga kapatid is significant para ipaliwanag sa atin, ipaunawa sa atin yung kahalagahan po ng atin pong gospel. Pero kahit yung mga priest ng unang panahon, maging si Moises, hindi po niya lubusang naintindihan para saan ba yung brazen altar, ano ba yung sinisimbolo niyan. Ay lahat po yan, mga kapatid, they have no idea na katulad na meron po tayo ngayon. Kaya nga, pagka inaral mo yan, talagang mamangha ka, grabe talaga. Basta naintindihan mo yung gospel, lahat, yung buong Biblia, magkakaroon ng liwanag sa atin. Di ba? Kaya bakit yung mga nagbabasa ng Biblia ay hindi talaga nag-i-enjoy ang pagbabasa ng Biblia? Why? Kasi yung basic na gospel, hindi po nila naintindihan. Pero kapag naintindihan mo na yung gospel sa New Testament, balikan mo yung Old Testament, talagang napakaganda ng picture, mga kapatid. So, even the prophets. So, number 1, mga kapatid, meron mo tayong number 1.
Number 1, sa atin pong outline, the research of the prophets. So the Old Testament prophets, though not fully understanding, long to grasp the fullness of the grace to come. So talagang nagsisiyasat, mga kapatid, ito po mga propeta, patungkol sa atin pong kaligtasan. So ang tanong, mga kapatid, do we pursue understanding God's Word? Ikaw naligtas na. Do you still research patungkol sa iyong kaligtasan? Do you still research the richness of your redemption? Okay. Sana po, wag tayong tumigil sa pagsisiyasat patungkol sa ating kaligtasan. Yung mga prophecy patungkol sa Panginoong Hesus, lahat po yan, mga kapatid, napakasagana niyan kung talagang pagtutuunan lang natin ng panahon. Okay? So, napakaliwanag, mga kapatid. So, our redemption, number 1, mga kapatid, is the theme of the research of the prophets. Number 2, the redemption is the theme of the revelation of the Holy Spirit. Sabi po dyan sa atin pong text, balikan natin. 1 Peter chapter 1, verse 11. Searching what manner of time the Spirit of Christ which was in them did signify, when it testified beforehand the sufferings of Christ and the glory that should follow. Okay. So lahat po, mga kapatid, in the Old Testament, nag-reveal na po ang Holy Spirit patungkol kanino? Kay Kristo, at hindi lamang patungkol kay Kristo, kundi yung suffering at yung glory ng Panginoong Hesus. Na talagang even in the Old Testament, nakapicture na si Kristo ay magsasuffer. Kung naintindihan mo yung iyong kaligtasan, kung paanong si Kristo ang naging substitute sa iyo. Tama? Naintindihan po ninyo yung doctrine of substitution, na sa halip na ikaw yung nagbabayad ng kasalanan mo sa impyerno, si Kristo na nag-substitute. Tama po? Siya na yung nagbayad ng iyong kasalanan. Kung babalikan mo sa Old Testament, naalala nyo kung paanong si Isaac sasaksakin na. Ni Abraham. Pero sabi nung anghel, huwag mong saksakin, huwag mong patay ng iyong anak. Bakit? Meron ng substitute. Bakit? Paglingon ni Abraham, meron pong ram na yung kanyang horn ay naka-stuck doon sa mga thorns, thistles. Bira, That's a picture of Christ. Si Kristo yon. Substitute na sa halip na ako yung magbayad na aking kasalanan, mayroong Kristo. Kaya sa halip na si Isaac yung inalay at pinatay ni Abraham, ang sinacrifice ay yung ram. Okay, in his place. Okay. So talagang ipagpapasalamat mo. So even the revelation, mga kapatid, of the Holy Spirit, lahat po ito ay nagpapakita ng suffering and glory of the Lord Jesus Christ. So kung aralin mo yan, mga kapatid, lahat yan sa Old Testament related. Ipapakita sa iyo that Christ will suffer and Christ will have glory. Okay? He will be glorified. Aakit siya sa langit and He will sit as the King of Kings and Lord of Lords. So the Bible was written by man but inspired by God. The Holy Spirit is its author. Ay mga kapatid, akalaan niyo po yan. Ang Holy Spirit mismo, the third person of the Trinity, inireveal niya sa atin, mga kapatid, kung paanong tayo po ay ililigtas ng Panginoon. Kaya nakakalungkot. Wala namang sinabi sa Biblia na gayanin niyo yung pagpapapako ni Kristo. Walang sinabi na hampasin niyo yung inyong sarili. Walang sinabi na magprosesyon kayo. Sinabi yun eh. Pero yun ang ginagawa ng mga tao. Bakit? They reject the revelation, yung naliwanag na
kapahayagan ng banal na espiritu sa Biblia. Ay kung titingnan natin mga kapatid, yung aerial view ng prosesyon, di ba, ipinost ni Mayor Crisel, nakita nyo, napakadaming tao sa Tabaco na sumali sa prosesyon. Ang daming tao. Pero ginagawa nila yon, they have no idea na inireveal na ng Holy Spirit sa Biblia na. Hindi mo na kailangan gawin yun. Pero salamat, mapalad po tayo mga kapatid na inireveal na ito mga kapatid ng Holy Spirit. Kasi kung hindi pa ito inireveal ng Holy Spirit sa iyo, baka isa ka rin sa nagpuprosesyon doon. Tama po? Sino sa inyo dating kasama sa prosesyon? Yan. Be honest. Yan. Taas ang kamay. Nagprosesyon. You see? Pinalaya na po kayo ng Panginoon. Hindi ka ba nagpapasalamat sa Panginoon na inireveal na ng Diyos sa iyo na hindi mo na pala kailangan gawin yun? Grabe. Ano po? Talagang napakabuti ng Panginoon. Salamat, ginawa na ni Kristo. It is finished. So, hindi mo na kailangan dagdagan dahil tinapos na ng Panginoon. Next, dalo na tayong oras. Sa verse 12, 1 Peter chapter 1, verse 12, unto whom it was revealed that not unto themselves, but to us, they did minister the things which are now, reported unto you by them that preach the gospel unto you. Reported, number 3, by the apostles. Okay? So, nireport, nagpahayag, mga kapatid, ito po yung ipinangangaral ng mga apostol kung babasahin natin ang Book of Acts. Okay? Ipinangaral po ng mga apostol paano ba ang tao maliligtas. Hindi sa pamamagitan ng mabuting gawa, hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas, kundi sa pamamagitan, mga kapatid, ng biyaya ng Panginoon. For by grace are ye saved through faith, not of yourselves, it is the gift of God. So, the apostles fulfilled the work of declaring the good news through the power of the Holy Spirit. So, dahil alam ng mga apostol kung gaano kadakila, gaano ka-rich yung kaligtasan, handa po sila, mga kapatid, mamatay dahil sa mensaheng ito. Okay? Handa po sila, mga kapatid, na mag-suffer ng persecution. Binalatan ng buhay, pinahila sa kabayo, pinugutan ng ulo, lahat ng talagang matitinding hirap, sinunog ng buhay. And yet, mga kapatid, naging tapat sila sa pangangaral, pagpapahayag ng ebanghelyong ito. Why? Because they believe that our redemption is rich. Kaya mga kapatid, tayo rin po, kung naintindihan mo kung gaano kadakila ang redemption, hindi pwedeng hindi mo ito iistorya. Hindi pwedeng hindi mo ito ikwento. Kaya nga, especially yung mga sumasama sa soul winning, natural lang po na sa simula ay mahiya po tayo. Pero sana dumating ang panahon, kaya mo na rin mag-share. Okay. Merong mga sumasama soul winning, dating panahon, ikaw na yung mag-share. Bakit? Kasi manghang-mangha ka sa ebanghelyo na tinanggap mo. Naintindihan mo, ebanghelyo nagligtas sa iyo. Kaya sa halip na isipin mo, ay, hiya ako, ay, hindi ko kaya. Hindi mo maisip yun eh. Iistorya mo. Kaya hindi po ito, mga kapatid, sa pagalingan. Tandaan niyo po, hindi po sa pagalingan. Kung naiintindihan mo ang ebanghelyo at yung richness of redemption, you will be
one of the reporters of the good news. Di ba? News, kaya reporter. News ito kaya kailangan i-report. This is the good news, mabuting balita, kailangan ng tagapagbalita ng Ebanghelyo. Ipinagkatiwala sa mga apostol at ipinagkatiwala sa bawat isang mananampalataya. Huwag po tayong tumigil sa pagre-report patungkol sa gospel. Naalala ko, yung nagtatrax distribution kami. Nung Sabado, kami ni Teresa. Diba, yung sa soul winning, bahay-bahay. Kumatok sa bahay. Namimigay po kami ng libreng babasahin. Tanggap. Nabigyan na ako nito. Hindi, iba po yun. Baka iba po yun. Kasi kami pa lang pong pumunta rito, yung ibang kasamahan namin nandoon sa ibang. Hindi, nabigyan na ako ng ganito. Hindi po, kami pa lang po ang nagbigay niya. Ganito nga yung binigay sa akin. Kailan po kasi binigay sa inyo? Siguro mga 5 days ago, sabi nung lalaki. May-ari ng bahay. Naalala ko na. Sabi niya. Ang nagbigay sa akin ito, yung gumagawa ng payong. Sabi niya, opo, tama. Kasamahan nga po namin yun. Nakalaan nyo, si Kuya Pat, habang nagre-repair ng payong, nagbabahay-bahay, nagbibigay ng tracts. See? So, you report. Ano po? Wag tayong tumigil sa pag-report ng mabuting balita. Pinagkatiwala po sa atin ito. Sana po ay maging tapat po tayo. Akalain mo yan, trabaho niya, nagtatrabaho siya, pero may dala-dala palang tracts. Salamat sa Panginoon. So, yung mga napupuntahan niya ay naaabot ng gospel. So, ipag-pray natin na sana ay magpatuloy ang ganong gawain. So, kapapasok lang po ang balita. Bukas daw po pwede na makalabas yung mama ni Pastor Jake. Okay, sige po. So, number 4, sabi dyan, ito na po. Tuloy natin. Unto whom it was revealed that not unto themselves, but unto us, they did minister the things. Kala nyo yan, Inireveal sa kanila, pero tayo po yung nakinabang. Okay, not unto themselves, but unto us, they did minister the things, which are now reported unto you by the apostles that have preached the gospel unto you with the Holy Ghost sent down from heaven. Pero ang isa, mga kapatid, sa kamangha-mangha, number 4, is the reverence of the angels. Sabi dyan, which things the angels desire to look into. Ito pong gospel, mga kapatid, sobrang kamangha-mangha ng gospel. Kahit yung mga anghel, mga kapatid, sa langit, ay manghang-mangha sa gospel. Do you realize that, mga kapatid? Every day, kaharap nila ang Panginoon, sinasamba nila ang Panginoon, inaawitan nila ang Panginoon, but the angels desire to look into the salvation, okay, the redemption that we have. Manghang-mangha sila. Paano yung mga makasalanang katulad natin ay iniligtas nung Diyos na kanilang sinasamba doon? Nagkatawang tao yung Diyos na yon at nabuhay sa lupa, namatay, inilibing, muling nabuhay. Ito pong mga anghel, they have participated sa gospel story. Tama. Nung dumating ang Panginoon, sino yung nagpakita sa mga shepherds? Mga anghel. Okay. Sino yung nagbalita kay Mary? Angel Gabriel. Sino po nung ang Panginoong Hesus inanalangin sa Garden of Gethsemane? Sino yung sumama sa Panginoong Hesus? Nag-encourage sa Kanya? Yung mga anghel. Sino yung talagang handang-handa sanang umatake?
kung tinawag sila ng Panginoon doon sa krus, at sinabi niyang patayin tong mga taong ito, pwede sanang tumawag ang Panginoon ng libong mga anghel. Pero hindi sila tinawag ng Panginoon. Tinapos niya ang kamatayan sa krus. Sino yung nagbalita nung nag-resurrect na ang Panginoon at dumating yung mga alagad? He is not here. He is risen. Mga anghel. Nung umakyat na ang Panginoon, nag-ascend na siya papuntang langit. Sino yung nagsabi, yung Jesus na inyong nakitang umakyat ay siya rin Jesus na bababa? Sino nagsabi sa mga apostol na nakatingala pa? Di ba, nung umakyat ang Panginoon sa langit, nakatingala pa yung mga apostol. Sino nagsabi? Babalik din yan. Yung Jesus na inyong nakita ay siyang babalik. Sino nag-report? Mga anghel. Manghang-mangha, mga kapatid, ang mga anghel sa atin pong kaligtasan sapagkat ang mga anghel ay hindi po tumanggap ng kaligtasan. Yung mga anghel na nagkasala, hindi po sila nakatanggap ng kapatawaran. Tayo, nung tayo nagkasala, nakatanggap tayo ng kapatawaran. Namatay ang Diyos na nagkatawang tao. Ang Panginoong Hesus, ang manlilikha. Namatay para sa atin. Nung tayo po'y nagkasala. Pero yung mga anghel, nung sila'y nagkasala, walang kaligtasan, walang kapatawaran. See? So, hindi po naranasan ng mga anghel yung naranasan mo na ikaw ay makasalanan, na pinatawad, hindi po nila naranasan yun. At hindi nila mararanasan yun. Nung ikaw ay binago ng Diyos, pinagpapala ng Diyos, pinoprovide ng Panginoon ng mga pangailangan, hindi naranasan ng mga anghel yun. Yung pag-ibig ng Panginoong Hesus sa atin ay hindi po maranasan ng mga anghel. Kaya nga, they have a desire to look into. Pero bakit po nila dinidesire? Why? Sapagkat siguro nais nilang lalo pang sambahin ang Panginoon. Kasi yun lang naman trabaho nila sa langit, sambahin ang Panginoon. Luwalhatiin ang Panginoon. Kaya ang awit ng mga anghel sa langit ay pagliligtas ng Panginoon. Isang bagay na hindi po nila naranasan at mararanasan. Angels are not redeemed, but they rejoice when sinners are redeemed. Hindi po sila. Pero tuwan-tuwa ang mga anghel sa langit kapag may mga makasalanang naliligtas. Kaya pangarap sa kanila na ma-experience nila yung na-experience natin. Sino po sa inyo mga kapatid na nangangarap na maging anghel? Ang sarap siguro maging anghel. Ang ganda ng boss. Hindi pangalang anghel, ha? Kundi maging anghel mismo. Aba, pambihira. Di ba ang sarap maging anghel? Pero mga kapatid, alam niyo po, yung mga anghel gusto may katulad natin. Gusto nilang maranasan yung naranasan nating pagliligtas. Kaya they desire to look into. Ninanasang mamasdan ng mga anghel itong kaligtasan na tinanggap natin. They are amazed. Kaya nga nakakalungkot, minsan may mga Kristiyano para bagang baliwala na lang yung kaligtasan sa kanila. Baka hindi ka na namamangha sa kaligtasan na tinanggap mo. But the angels, they are so amazed. So katulad ng mga nanonood na lang sa cellphone, laro ng GS,
GSW, Golden State Warriors. Di ba siguro pagka tinitingnan mo yung mga naglalaro sa NBA, parang siguro naisip mo, sana ako rin. Pero hanggang panood ka na lang, hanggang pangarap ka na lang, sapagkat alam mo, hindi ka makakapaglaro sa NBA. Hanggang panood na lang tayo. Ganon din ang mga anghel, mga kapatid. Hanggang panood na lang sila sa atin, sapagkat hindi nila mararanasan yung kaligtasan na atin pong tinanggap. Pero hindi ka naglalaro, di ba? Tagapanood ka lang. Pero kapag ka nakashoot sino yun? Chicken curry. Stephen Curry pala. Di ba? Pagka nakashoot siya, tuwan-tuwa ka. Hindi ka naman yung nag-shoot. Hindi naman kayo nang nanalo, pero tuwan-tuwa ka. Nag-cheer ka. Ganon din mga kapatid, ang mga anghel. Kapag ka may mga naliligtas, nag-cheer sila. Kapag ka yung mga mananampalataya, nagso-soul winning, tuwan-tuwa yung mga anghel. Amen! Yung mga anghel. Mayroon na namang maliligtas. Mayroon na namang makakaintindi ng ebanghelyo. Meron namang makakaligtas sa apoy ng impyerno. Meron namang makakaranas ng pagpapatawad ng Panginoon. Meron namang makakaranas ng pagbabago ng buhay ng Panginoon. Kapatid, itong pong mga anghel, tuwan-tuwa sila. Kaya kapag nagso-soul winning tayo, ako'y naniniwala, yung mga anghel nag-cheer. Sapagkat hindi sa kanila ipinagkatiwala ang ebanghelyo. Kung pwede lang sila ang mag-share ng gospel sa mga unbelievers, gagawin nila. Sigurado tuwan-tuwa sila kung sila utusan ng Panginoon. O mga anghel, kayo na lang ang mag-share kasi yung mga baptist ayaw mag-share ng gospel, ayaw mag-soul winning. Bakit? Mangingitim ang kanilang skin. Alam niyo mga kapatid, yung mga anghel, naghihintay lang silang ng Diyos para i-share ang gospel, pero hindi po sila inutusan. Sigurado, they are more than happy kung sila po ang sabihan, kayo ang mag-share ng gospel. Pero mga kapatid, sa atin po ipinagkatiwala. Kaya nga, just imagine yung mga anghel, tuwang-tuwa kapag ka ito na ang mga soul winners, nagbabahay-bahay, dala ang gospel. I believe nagchichiri ang mga yan sa atin. Pero yung kabila, sigurado galit na galit, kabilang kampo. Tama, yung mga fallen angels, galit na galit sila. Kaya mga kapatid, sana po, patuloy po tayong mamangha sa richness, kadakilaan ng atin pong kaligtasan. Para lalo kang magtapat sa Panginoon, magpatuloy tayo sa kabila ng mga problema. Ang mahalaga, ligtas ako. Ano nga yung mga problema na yan? Ano nga yung mga sakit na yan? Alam ko, pagka ako'y kinuha ng Diyos, ako'y sa langit ang punta, tapos na lahat yan. Kaya mahalaga, para sa akin, I will share the gospel. Kaya naalala niyo yung kwento ko sa inyo, si John Harper. Lumulubog na lang ang Titanic, nagpipreach pa siya sa mga tao doon. Siya lang yung nabalita na nagpipreach doon. Kung i-search nyo sa internet, ilang ministers ang sakay sa Titanic? How many ministers? Merong mga pare, may mga pastor na sakay sa Titanic, pero yung Baptist lang ang nag-preach ng gospel. Nasa halip na samahan niya yung kanyang anak doon sa lifeboat para makasurvive, hinayaan niyang mag-isa yung kanyang anak. Sige anak, sakay ka sa lifeboat dahil ako'y magpipreach pa dito. Ganong katindi, ganong kadedicated ito si John Harper. Lumubog na ang Titanic, lumulutang na lang sila, nagsiswimming sila doon sa malamig na karagatan. Pero sa halip na mag-self-pity, kawawa naman ako, lumubugan. Hindi. Mas pinili niyang puntahan yung mga ibang survivors na palutang-lutang din at sineshare ng gospel.
Ikaw ba'y ligtas na pag ikaw ay namatay dito at hindi na tayo na-rescue? Ikaw ba'y sa langit ang punta? Langoy naman sa kabila. Inisa-isa niya yung mga palutang-lutang hanggang sa yun na ang kanyang ikinamatay. Ganyang kahalaga, mga kapatid, kung naiintindihan natin kung gaano kahalaga ang gospel. Hindi po natin ito babaliwalain. So again, thank God for the privilege na ikaw ay naligtas, naintindihan mo ang ebanghelyo, pero sana maging tapat po tayong katiwala sa napakahalagang kayamanan na ito. Understand the richness of your redemption. Tayo po muna lang. Amen. Diyos, salamat po sa inyong pong salita. Salamat po, Panginoon, sa kamanghamanghang kadakilaan, Panginoon, ng ebanghelyo na amin pong tinanggap. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na patuloy na mamangha, Panginoon, na hindi po namin ituring ng aming pong kaligtasan na isang bagay na pangkaraniwan sapagkat milyong mga tao, Panginoon, hanggang sa panahon ngayon, Panginoon, nagsusumikap, pahihirapan ng sarili para lang matanggap yung pinakamimithi nilang kapatawaran ng kanilang kasalanan, kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Gugutumin ng sarili, pahihirapan ng sarili, susugatan ng sarili, ipapapako sa krus ang kanilang sarili, Panginoon. Sapagkat hindi nila naintindihan pa kung gaano kadakila ang iyong pagliligtas. Pero Panginoon, kami nakakaunawa. Minsan, Panginoon, ay nababaliwala namin. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na pahalagahan po namin ang kaligtasan na meron po kami. Maging ang mga anghel, ang mga banal na anghel ay manghang-mangha sa kaligtasan. Pero hindi po sila tatanggap at kailanman hindi makatatanggap at makakaranas. O Diyos, kaming nakaranas, sana po hindi mawala ang pagkamangha namin, Panginoon, sa inyo pong pagliligtas. Salamat po, O Diyos. Gayun din sa aming pong pansamantalang pag-iwahiwalay, gabayan kami, ingatan, O Diyos, ang bawat uuwi sa kanyang mga tahanan. At gayun din, ang dalangin po, Panginoon, ang pagbibigay, pagkakalob ngayon pong gabi, i-bless niyo po, O Diyos, ang bawat kami na nagbibigay. Lord, salamat po. I pray, Panginoon, yung mga na-invite namin noong anniversary, Lord, we pray na ang gospel na naitanim sa kanilang puso ay magbunga, Panginoon, ng tunay na kaligtasan. O Diyos, we pray, we believe that still the gospel is the power of God unto salvation to everyone that believeth. Patuloy ka nagliligtas, Panginoon, sa pamitan ng kapangyarihan ng ebanghelyo. Sana, Panginoon, patuloy kami maging tapat na katiwala. Salamat po, O Diyos. Pinupuri ka namin. Ito'y aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. God bless. Tapos na po tayo.